Na ano ka mo mga Duterte diehard supporters? Atensyon dyan sa isang retiradong general na nagngangalang Orlando De Leon. Sir, nag-retire ka na lang sa pagiging general mo, nagiging mango-mango ka imo iya. So ngayon, hindi mo naman naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Attorney Claire. Kung baga pinick up mo ang sinabi ni Attorney Claire tungkol po sa kung ano ang ibig sabihin ng nahuli sa pagbibigay ni Attorney Claire ng halimbawa. Sir, retiradong general ka. Pwede ba wag mo namang gaguhin ang mga DDS na mga uplok na nga ni yung iba, ginagago at ginagawa mo pang tanga at bobo. Wag mo na pong dagdagan. Madali po maintindihan kung anong ibig sabihin ng nahuli at kung ano ang kaibahan ng nahuli at naaresto. Kumuha ka ng diksyonary. Hindi na nga kailangan naming ipaliwanag sa iyo. Nagbidabidahan ka naman, sir eh. No? Hindi lahat ng retiradong general pala may utak. O, nagbigay ka na lang ng pahayag. Gusto mo nang insultuhin ang opinion ni Attorney Claire. Nagabinugo ka pa. Now, kayo na mga Duterte Dead supporters, kung hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin okay, ang kaibahan ng naaresto at ng nahuli, pwede naman kayo mag-research sa dictionary. Pwede naman kayong magbasa. Milyon man ang information sa social media. Pwede naman kayong i-google doon po sa butas ng ilong ni Attorney Respecio. Correct? O, sabi ni Attorney Claire, kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto. So kung gusto ninyo ng tamang konteksto, sabi niya dito, ang ulam namin ngayon ay yung isang isdang napahinto or na-stop namin sa dagat kanina. Bobo ka nga pagka-general ka. Kag kayo naman mga Duterte Dead supporters, maya naman kayo sa sarili nyo. Mag-research kayo ba bago kayo mag-criticize? Kasi alam nyo kung bakit. No? May mga anak kayo, may mga apo kayo. Huwag kayong pumayag na maluluko kayo. Bigyan ko kayo ng idea. This is what we call a dictionary meaning of huli or caught. Okay, often means to stop, okay, seize or capture something in motion. Katulad niyan, such as for example, catching a ball. Nahuli mo yung bola ba? Kasi yung bola gumugulong, nahuli mo, hindi mo inaresto. Correct? So, what we call this, for example, ang magnanakaw, nahuli mo. So yun, hindi mo inaresto. Kasi pag sinabing inaresto, may legal yun eh. May legal foundation yun. May legal context. Pag sinabi mo nahuli, kung baga, nasalo mo, nahuli mo, nakot mo, it implies capturing or trapping or restraining movement. Para hindi siya makagalaw. However, the term has various nuances. It can mean to arrive in time for transport. O it can mean to arrive in time for transport. For example, catch a bus. Pwede. Catch a cold. Or temporary hold attention. Or catch the light. So magkaiba ang huli, magkaiba ang naaresto. Bakit minamasama ninyo ang example ni Attorney Claire? Ganon na ba talaga kayo kabobo? Ganon na ba talaga kayo katanga? Manang-mana kayo kay Sara Duterte na hindi nag-iisip kung ano ang sinasabi. Okay lang sa kanya kung ano ang sinasabi. Please naman, Diyos ko, Ginoo ko, ang dami-daming mga dictionary dyan. Pwede kayong mag-Google. Pwede kayong punta sa dictionary. So bakit hindi nyo maaanton? Katulad nito. Very, very clear. Pag sinabi nating huli, it implies capture, discovered, or stop in the act. It can be used legally or generally in daily life. For example, you can be caught doing something wrong without being arrested. Pwede kang nahuli mong nanonood ng TV. Nahuli mo nga nagabakoy-koy. Nahuli mo nga kumakain ng biskwit sa tindahan. Yun ang ibig sabihin. You caught without being arrested. Diba? Nahuli mo na nandaya. O nahuli mo na nagkudigo. Nahuli mo na tumatawa. Nahuli mo na nagsisinungaling. Ganon ang ibig sabihin
ni Attorney Claire. Yung sinasabing arrested, that is what we call, it's a form of a legal action where authority, like for example, mga police, take a person into custody because they are suspected of committing a crime. Yun ang ibig sabihin ng aresto. It involve legal process, detention, pwede mo ikulong, and usually being taken to a police station. Yun ang aresto. Okay? Pero pag sinabi natin caught, it simply means captured. Nahuli mo, nadakpan mo. No? Discovered or stopped in the act. Yun ang ibig sabihin. It can be used legally or generally in daily life. Nahuli mo nag-cheat, nahuli mo nangangaliwa, nahuli mo nagsinungaling, nahuli mo nagnakaw, nahuli mong tumawa, nahuli mong umiyak, nahuli mo sa loob ng kwarto nga nagabakoy-koy. Ganun po yun. Hiwang ko sa inyo mga Duterte Dayad supporters, pinapalala ninyo ba? Dahil masyado lang kayong trigger sa paano ni Attorney Claire bigyan ng konteksto ang mga terminology, ang mga terminolohiya. So again, klaro na, kung hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin ng huli at hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin ng arrested, please, malalaman nyo yan. Sumangguni po kayo sa mga sources of information. Nandoon yung Google, andoon yung tinatawag po na dictionary, at pwede din kayo mag-rely ng paliwanag sa mga nakakaalam. Hindi magbinugo katulad ng mga Duterte Dayad supporters dyan na sumasamba kay Sara nga nagaminango. Katulad nitong sino ba ito? General De Leon, sir. Mahiya ka naman sa sarili mo. 'Di ba? Mahiya ka naman sa sarili mo, sir. Retired general ka pa naman, tapos mangu-mangu ka. Hindi ka nakakaintindi ng tinatawag na context na sinabi ni Attorney Claire. Basta makapang-bash ka lang. Halimaw kang imuya, sir, nga pagka general ka. Mangu, timo niya. Sa totoo lang. Nakakainis yung mga ganyang mentalidad. You are a retired general. Pagkatapos bobo ka. Retired general ka pagkatapos mangu ka. So, anong gusto mo na reaksyon namin sa'yo? Minasama mong sinabi ni Attorney Claire na kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto. Tama man. To stop. Diba? Ay, ambot lamang. Bobo.